Kasayan, magkakabit tayo ng voltmeter sa Motorstar 125 para malaman natin kagad yung problema ng mga ganitong motor na hindi nagcha-charge, overcharging, grounded, saka kung maganda mag-charge yung kanyang regulator o stator. Simpleng-simple lang to Kasayan, kaya kailangan nyo maglagay sa motor nito dahil napaka-importante, simple lang ang pagkakabit. Ganito lang siya, dalawa lang yung wire nya. Para lang kayo nagkabit nito ng ng cellphone holder with charger, parehas lang. Kahit isang motor to kahit mga pang Pantra, Rusi, Euro, Skygo, pare-parehas lang ng paglalagay. Siya Kasayan na dalawa lang yan, meron lang siyang kulay red at saka kulay black. Yung red ang positive, tapos yung black ang negative. Kasi nyo lang yung dulo kasi may yun sa dulo may hinang siya sa dulo, kaya medyo makunat. Medyo mahaba lang kukunin yung wire siguraduhin yung di siya mababawasan ng hibla kasi parang lang to, parang buhok lang to, masyadong manipis sa habaan niya siya. Ang pagkuha ng accessory wire, pwede sa loob, pwede sa labas. Depende sa inyo Pwede rito. Buksan nyo to tapos ito kunin nyo. Tututok mo rito. Ito yung diretso yung susian. Ayun Meron siyang kulay green at meron siyang kulay black. Solid black. Green at black ang kukunin nyo rito. Pagka dito yung siya ilalagay. Pag simple lang naman dito, pwede rin pwede rin sa mga ganito. Pwede rin dito pero malayo na rito basta lahat ng solid black niya. Yung model natin ng Motorstar. Ayan mga solid black. Ito ka mo itong kulay. Yan. Solid black siya Tapos solid black din sa ating flasher relay. Mga pwedeng lagyan ng Tapos sa brake light switch. Ito siya brake light switch, ito siya. Pag magbe-brake tayo, ito yun. Diretsuin natin yan, dito tayo maglalagay Ito, ang una natin gagawin, ganito. Kung meron pa kayong ibang ilalagay, ganito lang gawin nyo. Pwede sa loob, pwede sa labas kayo mamimili kung saan nyo gusto. Kung saan kayo nagagandahan, saan kayo nadadalian. Dito na tayo, kung kaya nyo naman dukutin para di na kayo magbubukas, pwede. Ito na kagad yung ground nya. Yung body ground ng ating voltmeter. Halo yan kaya maganda yung niya, yung makukuha na ground, malakas yung kanyang ground dyan. Tapos yung voltmeter natin may pasunod na rin may pasunod na rin siya na cable tie. Pero ginagamit ko dyan yung medyo makapal na. Tututok mo rito. Dito natin siya ilalagay. Pwede rin sa mga ganito Pwede rin sa ganyan pero parang nakasentro. Nakasentro yung ating Gamit tayo ng mas malaking mas matibay-tibay na cable tie. Kasi yung pasunod niya ito maliit lang Dalawang maliit. Yung ginagawa ko dyan yung mas mahaba na. Para mas matibay. Ayun, ganito. Pwede nyo siyang tatluin. Pasok nyo lang muna siya rito. Ayan siya pag ganito. Tapos sa kabila. Dalawang dulo. Pwede rin to i-tornilyo may kasama na rin tong tornilyo. Sa iba, yung sa mga Mio, tinotornilyo nila yan. Accessory wire naman ng Yamaha, brown, light brown. Siya Tapos lalagay natin dito.
Pasok natin sa ano. Tapos pag napasok nyo na dalawang tagkabilaan, pakihawakan mo to. Para di lumusot. Ang importanteng sandata ng ating motor voltmeter. Lagi ko kayong ini kahit magkabit nito kasi napaka-importante. Lalong lalo na sa mga walang kick na motor. Kaya mga NMAX version 1. Uy, baliktad ah. Sa kita. Putulin na lang natin yan. Pwede nyo rin tatluin. Ito maganda-ganda tong voltmeter natin. Hindi kagaya ng iba, nakalabas ka agad yung mga pula. Kahit di na tayo maglagay ng ng ating stick glue. Nakalubog siya. Kakanda lang natin na may kanal yan. Pagka nag-click na, okay na siya. Dagdagan pa natin ng isa mamaya. Kasi ito, palusutin lang natin dito para sa loob tayo so lalagay. Pasukin natin sa gitna. Nagdag pa tayo dyan ng cable. Tapos dito tayo maglalagay ito pag diretso nyo to pag diretso yung kulay black yung yan. Ito yun yan, solid black accessory wire. Ito rin yung gagamitin natin pag nagkabit tayo ng ng mini driving light na ground. Dito na kagad natin ilalagay yung ground natin. Napakanipis lang yan. Yung black ilalagay natin sa green ng nito, solid green ang kanyang ground. Kasi ang harness nito ay XRA 125. Motorstar 125 to, pero ang harness XRA 125. Habaan nyo lang yung hibla niya para kumapit siya kasi parang buhok lang to para siguradong hindi siya maglulus. Kapit na kapit. Negative, body ground, or kulay green, solid green. Tapos ito yung ating accessory wire. Yan. Solid black. Ito dahan-dahan lang
Baka, excuse, dahan-dahan lang, baka maputol yung wire. Manipis yung original na ano, XR1 125. Manipis pero solido yung ground nito. Solido yung wire. Yan siya ba? Para mas maganda yung ano, duduktungan ko na lang siya ng konti. Etong pinutol natin, duduktungan na natin din. Ngayon, mamaya, dito na rin tayo magkakabit ng ano, ng mini driving light. Dito natin lalagay yung ano, yung common ng mini driving light. Nakaabang na, pakita mo sa kanila, nakaabang na yung ating ano. Next natin yan. To. Nakasalpak na ang ating ano. Ano siya ba? Ay, yung accessory wire. Ay, sa mga bago, ganito lang kasimple yung paghahanap ng accessory wire. Test light o kahit anong ilaw. Higit nyo sa kanya yung test light. Pagka binuksan nyo yung susian, dapat umilaw siya. Pagka nagbukas kayo ng susian. Pag pinatay nyo yung susian, dapat mamatay din siya. Ayan yung accessory wire. Gumagana lang siya pag bukas yung susian. Pag sa solid red yung nilagay, pwede rin. Kaya lang, lagi siyang bukas. Tayipan lang natin para safe. Baka madikit sa ano, sa ground. Ito wala naman tong ground. Wala naman siyang body ground sa ibang mga ano. Kapit. Siya kasaya no. Safe na yan. Tapos ito na yun na natin ha. Ito yung kulay black, yung accessory wire ha. Tatawid na yan dito. Tatawid na dito yung accessory wire natin. Yan o. Sa magkakabit ng cellphone holder with charger, kasahin natin kay ano, kung saan nilalagay. Dito lang din nilalagay yon sa pinagkakabitan ng mga voltmeter. Cellphone holder with charger, dyan na rin. Yan na, mas mahaba-haba lang ha. Para pag ano yung wire, kapit na kapit siya. Ayan o. Pulputan pa natin yan. Kasi no, maninipis lang yung mga wire, maliliit. Kaya kailangan pagka tinaypan nyo siya, nataypan nyo na siya, tsaka nyo doble ng ano, electrical tape. Yung hindi siya kaagad mahahatak, mahihila. Kahit magliko-liko yung manabela. Bawa yan. Para sigurado, ito siya. Antok na kagad yung ating ano ating camera buma na taga-edit Okay na yan sa yan. Kay cable tie na lang natin para hindi nakaharang. Testing na kagad natin. Yan siya kasayan. Ito, daradagan pa natin ito na cable tie ba siya, maluwag eh. Na siya ba? Tapos start natin. Okay, yes, yun. Ay siya kasayan o.
pagkabit pa lang natin ng 12.3 Tapos nagbukas tayo ng ilaw, park light, nagbukas tayo, headlight. Yan. Yan, nagbukas tayo ng headlight, tapos nagbukas tayo ng ng park light. Yung park light natin Pansinin niyo yung volt reading natin. Kaya kasaya na, pansinin niyo hindi gumagalaw. Ibig sabihin kasaya hindi nagcha-charge. Sa tulog ng voltmeter, nalaman kaagad natin na may problema yung motor kasi hindi siya nagcha-charge. Tagal na ista kasaya na hindi nagagamit. Ayan hindi na siya nagcha-charge. Yan, nakakabit yung mga ilaw Kasi natin ilaw, tataas ulit siya. Yung park light. Pag nag-revolution tayo, hindi nagcha-charge. Ganyan ka-importante kasaya ng voltmeter. Malalaman nyo na kagad yung motor nyo na hindi nagcha-charge, magagawang kagad ng solusyon. Kaya hanapin natin yan kasaya kung ano naging sakit yan, kung ba't di siya nagcha-charge. Kung ito bang stator o yung charger o yung wiring, hindi siya nagcha-charge kasaya, revolution mo. Hindi pa rin siya nagbabago. Nalaman natin sa tulong ng voltmeter. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.